Habang bumisita ang mga magulang ni Stephen sa GLC, kung saan si Bettina ang nag-serve ng tea para sa kanila, naganamang nagpasalamat si Wilson sa mag-asawa dahil sa pagdalaw nila. Giniit ni Charles na gusto nilang pag-usapan nila ang tungkol sa kasal, sabay sinaad niyang huwag sanang ma-offend ang mga Chu dahil may napili na siyang araw para doon. Agad namang sinabi ni Cindy na walang problema sa kanila dahil mahalaga sa kanila ang family tradition, sabay sinabi niyang baka pwede nilang i-consider si Bettina na maging parte ng pamilya nila. Hindi naman agad nakaimik sila Brian at Charles, kaya nilinaw ni Brian na si Bettina ba ang ipapakasal ng mga Chu kay Stephen imbes ng si Caroline. Giniit ni Bettina na masaya siyang pagsilbihan niya ang kanilang pamilya. Agad namang sinabi ng nanay ni Stephen na alam niyang magandang dalaga si Bettina, na maswerte ang mapapangasawa ng dalaga, pero ang gusto nila ay maikasal si Stephen sa taong gusto at mahal niya, at yun ay si Caroline, kaya napahiyang sila Cindy at Bettina. Tinanong pa ni Charles na si Bettina ang andoon dahil hindi pumayag si Caroline sa arrangement nila. Pinaliwanag pa ni Brian na kung hindi nila ma-convince si Caroline ay okay lang na walang kasal na mangyayari dahil willing pa rin silang mag-invest sa GLC, na si Stephen ang magiging majority shareholder, pero kung papayag si Caroline na magpakasal ay hahayaan nilang isa sa mga Chu ang magiging majority shareholder ng GLC. Dahil dito ay nangako si Wilson na maikakasal si Caroline kay Stephen na wala silang dapat ipag-alala. Nang makaalis na ang mag-asawa ay nagalit si Cindy kay Wilson kung bakit pinangako niya si Caroline sa kanila, na alam naman nilang hindi pa niya nako-convince ang dalaga sa kasal na magaganap, na ganamang sinabi ni Wilson na kailangan niyang gawin yun dahil yun lang ang paraan para manatili sa kanila na sila ang magmay-ari ng GLC, na ganamang tinanong ni Bettina kung papaano nila gagawin yun dahil in love si Caroline kay Bingo at alam nila kung gaano katigas ang ulo ni Caroline. Nagdemand si Cindy kay Wilson na gumawa siya ng paraan para masolusyonan ang bagay na yun dahil masasaktan silang lahat kung hindi yun maaayos. Binisita naman na Irene si Snoop sa kulungan kung saan dinalhan niya ng makakain habang naghihintay naman si Aldrich sa labas ng kulungan na hindi niya maiwasang magselos dahil kung papaano asikasuhin na Irene si Snoop. Nabanggit na Irene sa binata na ipapakasal na si Caroline kay Stephen, na ganamang tinanong ni Snoop kung alam na ni Bingo, pero ang tanging sigurado siya ay hindi papayag si Bingo na maikasal si Caroline sa iba. Naaawa si Irene kay Caroline kaya kinantsawan siya ni Snoop na marunong na siyang maawa dahil dati ay galit na galit siya kay Caroline, na inamin naman na Irene na si Snoop ang nagturo sa kanya. Habang hindi naman sumagi sa isip ni Annie na si Engineer Bautista ang traidor simulat sa pool, na pinaikot ni Engineer Bautista kasama ang taong kasabat niya na kabilang sa pamilya Chu, sila Wilson, Divine, Annie, Bingo at Caroline. Ang alam ni Annie na naging kakampi nila ni Divine ay siya pala ang tatapos sa buhay niya, na pwedeng kasabat din ni Engineer Bautista ang taong pumatay kay Divine, or mismo siya ang pumatay dahil may nakita si Caroline na itim na balahibo noon sa tabi ng bangkay ng mama niya, na ang Featherman ay walang iba kundi si Engineer Gilbert Bautista. Si Bingo mismo ang makakatuklas sa pinakatago-tagong lihim ni Engineer Bautista kasama ng kasabat niya, dahil siya mismo ang mag-iimbestiga at hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang hustisya para sa nanay niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.